Magandang gabi po sa ating lahat, no? Ating pag-usapan ngayon itong naging pagpupulong kanina, no, ng ating pambatong si Cuadro Alas at dito sa multi-billionaire, no, na si Chavit Singson. Alam naman na natin, no, kung ano yung background nitong si Chavit. Ito ay dating politician at isang bilyonaryo. Ito rin ay malapit noon kay Manny Pacquiao. Ito nga po ay nabansagan noon, no, bilang pambansang anino ni Manny Pacquiao, no? Bawat laban noon ni Manny Pacquiao ay parati pong nasa likod etong si Chavit. Okay? Ngayon, maraming lumabas, no, ng mga speculation, no, kung ano yung pinaka motibo ng nasabing pagpupulong. May mga nagsasabi, no, na ito na daw si Chavit ang susi upang maikasa ang matagal na nating inaabangang laban, no, kontra sa pambato ng Japan na si Naoya Inoue. Okay? Ating tatalakayin ngayon yung pinaka reason o yung pinaka dahilan nitong si Chavit kung bakit nito kukunin si Casimero. Okay? Meron na nga naunang alaga, no, etong si Chavit sa katauhan ni Suarez. At alam nating lahat, no, na ginagawa ng paraan itong si Chavit Singson na may kasa ang laban nitong si Suarez kontra sa pambato ng Mexico na si Emmanuel Navarrete. Okay? At ito nga pong si Chavit ay makailang beses nang nakiusap dito kay Bob Arum, no, na siyang humahawak dito kay Navarrete gawing mandatory contender na, no, etong si Suarez sa nasabing titulo na hawak-hawak ngayon nitong si Navarrete. At ito nga po ay naisakatuparan. Okay? Ang pinakaplano po, no, nitong si Chavit ay ikasa ang nasabing laban nitong si Suarez kontra Navarrete dito sa Pilipinas. Okay? At mula dito ay mamumuhunan po, no, ng humigit kumulang 50 million pesos etong si Chavit upang may kasalamang ang nasabing laban. Okay? Na wala pong tutubuin dito si Chavit. Okay? Ang goal lamang nito ay may kasaang nasabing mega fight dito sa Pilipinas at mabalik lamang, no, yung kanyang ipupuhunan 50 million pesos. Okay? Ito yung kinaharap na problema ni Chavit. Wala itong mahanap pa sa ngayon ng mga dekalidad na fighters para lumaban sa nasabing undercard. Okay? Umaga ay magiging main event nga po, no, itong laban sa pagitan ni Suarez at itong si Navarrete dito sa Pilipinas. Okay? Kumbaga, kailangan po kasi, no, ng mga dekalidad din na undercard, lalo na yung co-main event. Okay? At dito po pumasok yung option na isama sa nasabing laban, no, etong si Casimero bilang co-main event sa upcoming fight, no, nitong si Suarez sa susunod na taon kontra Navarrete dito sa Pilipinas. Nakatapos lang ng kontrata nitong si Alas sa Japanese promoter nito, no, na si Masayuki Ito. Sa madaling salita ay free agent po ngayon etong si Cuadro Alas. Malayang malaya po ito na pumirma ng exclusive fight contract dito kay Chavit Singson. Ito yung magandang exposure, okay, para sa ating kababayan. Okay? Ngayon, ang magiging challenge na lang, no, marahil nitong si Chavit ay hanapan ng magandang laban etong si Casimero sa nasabing co-main event. Okay? Ito lumalabas yung possibility, no, na maglaban etong si Cuadro Alas at etong si Nonito Donaire bilang co-main event sa nasabing laban ni Suarez at nitong si Navarrete. Okay? At ito nga po, no, ay pinaplano na ganapin sa Cebu. Okay? Alam naman natin, no, yung mga Cebuano po kasi ay talagang nagbabayad po. Bumibili po ng tickets sa mga boxing event. Okay? Malayong malayo po sa Luzon na kung saan karamihan po ay gusto ng libre.
Wala pang response, no, etong si Nonito Donaire. Okay? Well, sa tingin ko po ay malabo pong pumayag, no, etong si Donaire na labanan itong si Cuadro Alas dito sa Pilipinas. Okay? Dahil unang-una po, hindi po ganun ka-effective etong si Donaire sa 122 division. Okay? Ang katawan po, no, nitong si Donaire ay pang bantamweight lamang or 118 division. Okay? So kumbaga yung konting dagdag ng timbang from 118 to 122 ay malaking epekto na po, no, dito kay Donaire. Okay? Dahil keep in mind po na itong si Donaire po ay isang weight bully. Okay? Halos lahat ng mga knockout win nito ay kontra sa mga mas maliliit sa kanya. Okay? Malabong-malabo po itong pumayag dahil literal po na isang knockout po ang sasapitin nito kontra kay Casimero. Okay? Ngayon ay meron pong pangalawang option, no, na pinag-aaralan ni Chavez. Okay? Ako saan, no, kung hindi nga pumayag itong si Donaire, ang second option po para kay Casimero ay itong si Carl James Martin. Okay? So makikipag-ugnayan itong si Chavez sa kaibigan nitong si Manny Pacquiao upang pag-aralan kung posibleng maikasa ang nasabing laban. Ngayon, ang pangatlong option po, no, at ito ay kontra sa Mexican knockout artist na si Luis Nery. Ganun pa man, may problema rin, no, dahil itong si Nery po ay nagbabalak ng umakyat ng featherweight. Kung malaki po ang maibibigay, no, na guaranteed purse nitong si Chavez kay Luis Nery ay marahil ay papayag itong lumaban dito sa Pilipinas kontra Casimero. Okay? Yun po yung mga pinaplanong laban ni Chavez para kay Cuadro Alas. Okay? So wala pong katotohanan, no, yung mga kumakalat, no, na mga chismis na kukunin ni Chavez itong si Cuadro Alas upang ilaban agad dito kay Naoya Inoue. Okay? Dahil unang-una po, realistically speaking, okay, kahit bilyonaryo pa itong si Chavez, hindi po ito susugal ng ganong kalaking halaga para bayaran po, no, ng at least $7 million itong si Inoue kontra Casimero. Malabo po yan. Okay? So ang option po sa ngayon nitong si Chavez ay kukunin, no, itong si Cuadro Alas bilang co-main event sa paparating na laban nitong si Suarez kontra Navarrete. Ganun pa man, no, kadahan lamang dito ay target, no, nitong si Chavez na mabigyan ng quality fights etong si Cuadro Alas.